Okay, blessed Tuesday to everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nandito muli para sa pag-aaral ng ating pag-aaral po ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay may panibagong buhay, may panibagong kalakasan. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong panibagong oportunidad para mag-aral ng kanyang salita. It is a privilege for us, for me, to share the Word of God. And I believe na handa na po kayo. Pasensya na po dahil medyo na-late po tayo ngayon kasi ako po ang naatasang mamalengke ngayon. At dito po kasi sa lugar po ng Quezon ay meron lang pong araw at may oras po yung pamimili. At kami po sa barangay namin ay every Tuesday at maaga po ang pamimili. Ngayon po, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos at napakaganda po ng ating pag-aaralan. Ang ating pong topic is comfort comes from God. Okay, dahil nangangailangan po tayo ngayon ng comforter, we need comfort from God. Tingnan po natin ano po ang sinasabi ng Lord about comforter. Kaya sa oras po na to, payagan niyo po ako na patuloy na bigyan tayo ng napakagandang mensahe ngayong umaga. Dahil naniniwala ako, kailangan po talaga natin ng mga aliw. Ang Tagalog po kasi sa comforter ay mga aliw. Amen? Kaya sa oras na ito, we need comforter, we need comforts. No? And yung comfort po na yon is nagagaling talaga sa Panginoon. Yung comfort kasi na ibinibigay ng tao ay mayroong limitasyon, mayroong hangganan. Hindi natin pwedeng kunin sa tao talaga yung comfort na hinahanap po natin. Kaya sa oras na ito, muli iniimbitahan ko po kayo na pakisabihan na po ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga kamag-anak, inyong mga kaibigan, pakitag na po at tayo po ay magsisimula na. Tulungan niyo po ako na manalangin sa Panginoon dahil naniniwala ako ang dami ngayon nangangailangan ng panalangin. Ako nga po ay mas dinadamihan ko pa yung oras ko na inilalaan sa pagbabasa ng Word of God, sa pananalangin, sa pakikinig ng Word of God sa iba pa ring mga pastor kasi naniniwala ko ito yung pagkakataon na lagi tayong kinakailangang mag-recharge. Kung paano yung ating mga cellphone kinakailangang i-charge para magkaroon ng battery, magkaroon po ng supply ng battery, ganoon din po tayo. Kaya sa oras na ito, once again, good morning. Napakaganda po ng topic natin. Comfort comes from God. Yung comfort, yung kaaliwan ay nanggagaling sa Panginoon. At mamaya makikita po natin, yung comforter pala is a person. Ito po ay isang persona na pwede po natin kausapin, pwede po tayong makipagrelasyon sa Kanya. At naniniwala ko ngayong umaga, we are ready to receive from the Lord. We are praying for the revelation at dalangin ko na lahat tayo ay magkaroon ng isang matagumpay na mga kaarawan dito sa mundo. Bagamat tayo dumadaan po ng pagsusubok, dumadaan po tayo ngayon ng mga kaguluhan sa ating kapaligiran, pero naniniwala po ako sa gitna ng kaguluhan, mayroong kaaliwan na pwedeng ibigay ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay magsipikit, tayo po'y manalangin. Samahan niyo po ako sa opening prayer. And after that, mag-share po ako ng kaunti, mga 20 to 25 minutes. And pagkatapos po nun, mananalangin po tayo sa ating bansa. Mananalangin po tayo sa mga concern natin po. Kaya kung meron po kayong mga prayer requests, huwag po kayong mag-hesitate na ilagay po dyan. Yan po isinusulat pa ng asawa ko and pinagpe-pray po namin gabi-gabi at kung may pagkakataon. Kaya sa oras na to, once again, welcome. Dahil naniniwala po ako na sa oras na to, hindi po ngayon ang panahon para tayo po ay mawala sa Panginoon. Ito po yung panahon upang patuloy tayong kumapit, lumapit, magsumiksik sa ating Diyos na buhay. Okay? Everybody please bow your head, close your eyes. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay naririto. Hangad po namin ang iyong pagsama, hangad po namin ang iyong paggabay. Dalangin po namin ang iyong karunungan. Ang karunungan mo ay mapa sa amin ngayon upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Bigyan mo rin kami ng mga revelasyon. At gawin mo ng bawat revelasyon na aming papag-uusapan ngayon ay magkaroon ng manifestasyon sa aming mga buhay. Dalangin din po namin ang iyong mga salita ay magsilbing kaaliwan sa aming mga puso, magbigay ng kapayapaan, ng kagalakan upang sa anumang aming pinagdaraanan ngayon ay magkaroon kami patuloy ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat dahil naniniwala ko ang lahat na nakikinig ngayon ay pagpapalain mo. Sasamahan mo, hihipuin mo ng iyong presensya at naniniwala kami, Panginoon, sa gitna ng pinagdaraanan, meron kang supply ng kalakasan at kaaliwan na ipagkakaloob sa bawat isa.
Muli maraming salamat sa iyong lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, once again, ang ating pong title ngayon is Comfort Comes from God. Yung comfort na hinahanap po natin, yung sa Tagalog po ay kaaliwan, di ba? Sapagkat napakaraming mga tao nalulungkot, nalulumbay, di ba? Tingnan mo ngayong katabi mo kung mukhang malungkot, kung mukhang Biyernes Santo pa rin, tapos na po ang Biyernes Santo. Ano po? Kailangan po natin ng kaaliwan at napakarami pong verse dito sa Psalms, pero pumili lang po ako ng dalawa kasi gusto kong pumokus sa New Testament kung ano naman po ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa Comforter. At gusto ko po na doon tayo pumokus, bagamat napakadami pong verse sa Psalms na ang patungkol po sa kaaliwan na nanggagaling sa Panginoon. Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalms 94 verse 19. Okay, sabi dito, kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, okay, ang wagas na pag-ibig mo ang sa aki umaaliw. Okay, ulitin ko lang po ulit, no? Psalms 94 verse 19. Ito po yung sinabi ni David. Sabi niya, kung ako'y ginugulo ng maraming suliranin. Okay? Ang suliranin pala ay nagbibigay ng kalungkutan. Pag sinabing suliranin, problema. At sa biyaya ng Lord, ang problema pala ay hindi natatapos. Sabi po ni Solomon, simula daw kapanganakan, ay meron tayong problema. Kaya nasabi niya, naisip niya na parang mas mabuti ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Dahil sa araw ng kapanganakan, doon nagsisimula ang lahat ng suliranin. Pero araw ng kamatayan, doon nagtatapos ang lahat ng problema, sabi niya. Pero sa katotohanan, ang problema po ay hindi natatapos, di ba? Minsan ang problema mo, kaunti, minsan easy, minsan meron naman tayong tinatawag na mild, meron naman difficult round, meron naman hindi lang difficult, very difficult round, no? Talaga namang sobra, hindi mo alam kung paano malulunasan. At anumang problema ay nagbibigay ng kalungkutan sa ating puso. At minsan wala kang problema, pero may problema yung mahal mo sa buhay, problema mo na rin. Wala kang problema, pero may problema yung asawa mo, problema mo na rin. May problema yung magulang mo, kapatid mo, kapamilya mo, kapuso, kapatid. O minsan nga kahit kaibigan, problema mo na rin. O minsan kahit nga kalapit-bahay mo, kung close ka, sapin-sapin na yung problema. Pero sabi po rito, saan hinahanap ni David yung kanyang kaaliwan? Ang wagas na pag-ibig mo, ang sa aki umaaliw. Yung palang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay ng kaaliwan sa atin. Kaya dapat pala maging maliwanag sa atin ang pag-ibig ng Diyos. May pakisabi nga sa iyong katabi, iniibig ka ng Diyos. Yan. Ang pag-ibig pala ay nagbibigay ng kaaliwan. 'Di ba? Kung ang suliranin nagbibigay ng kaguluhan, at ang kaguluhan ay nagbibigay po ng tinatawag na kalungkutan, ang pag-ibig naman daw po, ito ang pumapawi ng kalungkutan. Ang pag-ibig pala ay may kapangyarihan para tayo aliwin. Minsan ang problema, ang pag-ibig hinahanap tayo sa tao. Pasalamat tayo sa Diyos kung mayroong taong nagmamahal sa atin kasi lahat naman tayo naghahanap na magmamahal sa atin. Sino po rito naghahanap na magmamahal? Di ba ang sarap po? At meron akong kantang narinig noon, di ba? Sabi doon, kay sarap ng may minamahal. Di ba? Ang sarap daw ng may minamahal, ang sarap din ng may nagmamahal. Give and take, di ba? Di ba? Kasi minsan naman, ang hirap din naman na ikaw lang ang nagmamahal, di ka naman minamahal. Ano po? Kaya ang sarap lang isipin na may nagmamahal sa iyo. Ang sarap lang isipin na may nagmamahal sa iyo, mayroong nagte-text sa iyo, may nag-aalala sa iyo, 'di ba? May kumukumport sa iyo pag ikay malungkot, may tumatawag, may nag-aaliw, may nagtitimpla ng kape, ng tea, 'di ba? Mayroong nagbibigay sa iyo, tinatanong ka kung ikaw ay kung ikaw ay kumain na, 'di ba? Mga simpleng text, yun ay tanda ng pagbibigay ng pag-aalala. Ang sarap kung meron tayong ganon. Pero minsan kung dumating yung pagkakataong wala tayong mahanap na comfort sa tao, hanapin natin ang comfort sa pag-ibig ng Panginoon. Dapat nauunawaan natin, ang unang nagmamahal sa iyo ay ang Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Pakisabi nga sa iyong katabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Yan. Amen. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sa katunayan, mabilis lang, paano tayo inibig ng Panginoon? Mahal na mahal niya tayo. Kasi sabi dito, ang wagas na pag-ibig mo, ang sa aki umaaliw. Ano ba yung pag-ibig ng Panginoon sa atin? Number 1, nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis at larawan. Yun pa lang ay isang biyaya ng Panginoon. You are the masterpiece of God. Ikaw ang obra maestra ng Panginoon. Can you imagine? Tingnan mo pa lang iyong sarili sa salamin, dapat nagkakaroon ka na ng kaaliwan. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Nakakaaliw. Di ba? Nang iyong katabi ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Hindi pala yung nilikha ayon sa wangis ng unggoy o sa wangis ng buaya. Ang hirap kung tayo sa wangis ng buaya nilikha.
Apakahirap, apakapangit natin. Di ba? Buti na lang hindi. Kaya pagpasalamat natin yung ating kaanyuan, yan ay biyaya ng Lord. Pangalawa, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay para sa iyo. Yes, nilikha ng Lord ang bituin, ang araw. Kung bakit may mangga, may mansanas, yan ay para sa iyo. Kung bakit may bangus, para yan sa iyo. Kung bakit may mga bituin at araw, para magbigay tanglaw sa iyo, araw at gabi, yan ay para sa iyo. Ikaw ang inisip ng Panginoon. Diba? Ikaw ang isa sa pinakamahalagang nilikha ng Diyos sa mundo. Ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Ano pa? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Bakit? Kasi tinubos niya tayo Kasi pinag-alala niya tayo ng buhay. Diba? Nung siya namatay sa cross, ginawa niya yan para sa'yo, para tubusin tayo at ibalik tayo sa Kanya. Amen? Praise God. Ang kaaliwan ay hinahanap natin sa pag-ibig ng Panginoon. Okay? Psalms 119 verse 76. Ulitin ko lang ulit. Psalms 119 verse 76. Okay? Sabi po rito, kung naandun na po kayo, babasahin ko po. Nababatid ko, O Yahweh, matuwid ang iyong batas. Diba? Sabi ito, alawin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Okay, maliwanag din dito sabi, alawin mo sana ako ng iyong pag-ibig mong lubos. Yung pag-ibig na lubos ng Panginoon, dapat umaaliw sa iyo, kagaya na binanggit ko kanina. Pero dito ako magpo-focus sa katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Yan. Ang pag-ibig ng Diyos pala ang naging kaaliwan natin. Pangalawa, yung tinatawag niyang mga pangako ng Panginoon. Kaya dapat meron pala tayong alam na pangako ng Panginoon. Diba? Napakaraming pangako ng Diyos sa salita ng Lord at dapat pala yung nagbibigay ng kaaliwan sa atin. Pag meron tayong pinagdaraan ng problema, may pinagdadaanan tayong hindi kagandahan, aliwin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Ano ba ang pangako ng Panginoon sa akin? Diba? Ang pangako pala ng Panginoon sa akin, hindi niya ako iiwanan, ni pababayaan man. Anong pangako pala ng Lord sa akin? Pag ako'y humingi, ako bibigyan. Ano pala ang pangako ng Lord sa akin? Ang lumalapit sa Kanya, hindi niya itataboy. Ano ba yung pangako pala ng Lord sa akin? Ang lumapit tayo sa Kanya at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ano ba ang pangako ng Panginoon sa atin? Napakaraming pangako. Dapat doon tayo nagme-meditate. Ang binemeditate mo ay ang mga pangako ng Diyos. Imbis na ang i-meditate natin ay ang mga problema ng mundo, ang i-meditate po natin ay ang salita ng Diyos. Kung saan po tayo nagme-meditate, yun po yung nakakapekto sa atin. Kaya sabi ni David, maliwanag, sabi niya, alibin mo ako ng iyong pag-ibig mong lubos at ang iyong mga pangako. Diba? Kaya nga kailangan talaga sa mga panahon ngayon, ang isa sa ating pinagkakaabalahan is to read and meditate the Word of God. Why? Because the promises of God give us comfort. Ang pangako ng Lord ay nagbibigay sa atin ng comfort. Diba? Kasi ang pangako ng Lord, pag si Lord nangako, tinutupad niya. Diba? Ang problema, nasanay tayo na pag may nangako sa atin, ay hindi tinutupad. Kaya minsan pag nangako ang Panginoon, ano kaya gagawin kaya ng Panginoon to? O kaya kunti lang na delay, parang ayaw nating manalangin sa Panginoon. Kinakailangan dumating yung pagkakataon, yung ating pag-ibig sa Diyos, yung ating pagtingin sa Panginoon, yung ating pagtitiwala sa pangako ng Lord firm. Dahil alam natin, may ginagawa at may gagawin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Ngayon, gusto ko dito mag-focus. Bagamat tama naman yon sa pag-ibig ng Diyos ay may kaaliwan, tama naman po yun na sa pangako ng Diyos ay may kaaliwan, pero meron pala tayong comforter na ipinangako ang Diyos at gusto ko dito tayo mag-focus. Amen? Are you ready for this? Okay? John chapter 14, verse 16. John 14:16. Buddy, excuse, pingin ng sounds. John 14:16, verse 17. 14:16 and 17. Electric pan. Okay, John 14, verse 16. Babasahin ko po. Ano po? Sabi, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama nyo magpakailanman. Okay, dadalangin ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng mga aliw. Sa ibang translation po, yung patnubay na ito ay mga aliw. Okay? At dadalangin siya sa Ama, sabi 14:16, dadalangin ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng mga aliw na magiging kasama nyo magpakailanman. Okay, ipapaliwanag ko po ito para mas maintindihan po natin. Yung mga aliw pala na tinatalakay natin dito ngayon, na siyang papatnubay sa atin, ay isang persona. Ito yung pangako ng Lord sa katauhan po ng Espiritu Santo, sa katauhan po ng banal na Espiritu, di ba? The Holy Spirit, ito yung mga aliw na gusto ng Lord na maintindihan po natin ngayon.
na sa ating pinagdaanan ngayon, meron tayong comforter. And that comforter is a person, that comforter is the third Trinity of God, and that person is, sabihin na po natin na nasa katauhan ng Banal na Espiritu na pwede nating maranasan sa panahon natin ngayon. Kaya sabi po rito, dadalangin siya, ito yung Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at mananahan sa inyo. Yung comforter pala na pinag-uusapan natin dito, dahil kagaya ng ating pinag-uusapan, napakarami ngayong tao ang nalulungkot. Napakarami ngayon ang nalulumbay. Napakarami ngayon ang problema. May problema na sa pandemic, may problema na sa virus, may problema pa sa loob ng bahay, kakulangan ng pagkain, kakulangan ng supply, 'di ba? Takot na binibigay ng kapaligiran, 'di ba? Hindi makalabas ng tahanan, nagbibigay din ng kalungkutan. Napakarami ng kalungkutan, napakaraming hugot natin ngayon. Pero sabi ni David maliwanag kanina para po sa mga na-late, sabi niya, ang kaaliwan ay hinahanap niya sa pag-ibig ng Diyos. Kailangan pala ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Sapagkat ang pag-ibig ng tao, minsan nagdudulot pa sa atin ng sakit. Nagdudulot pa sa atin ng pabigat. Dahil kapag nagmahal ka at hindi ka inibig ng mahal mo, yun nga lang mag-text ka, hindi nag-reply, sinin lang yung iyong text, sinin lang yung iyong chat, 'di ba? Yung iba nga, hindi lang nilike yung post, nagrereklamo na, 'di ba? Hindi man lang pinusuan yung post mo, nagrereklamo na tayo. Ang ibig sabihin, ang dami nating pinagdaraanan na pwedeng magdulot ng kalungkutan. Kaya kailangan natin ng kaaliwan. At ang kaaliwan, sabi ni David, hinanap niya sa lubos na pag-ibig ng Panginoon. Pangalawa, hinanap niya ang comfort sa pamamagitan ng salita o pangako ng Panginoon. Kinakailangan pala, pag may pangako ang Diyos sa buhay natin, panghawakan natin. Lord, ikikip ko yung mga promises mo sa buhay ko, yun ang magiging kaaliwan ko. Pero sa Book of John, mismo sa bibig ng Panginoong Hesus, sabi niya, dadalangin siya sa Ama upang bigyan niya tayo mismo ng comforter. Ang comforter po ay isang buhay na persona. At pinaliwanag dito, walang iba kundi ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu ng Panginoon na hindi ito matatanggap ng sanlibutan. At tingnan niyo ako mabuti. Pasensya na po mawalang galang na po. Pero itong Espiritu ng Diyos na pinag-uusapan po natin, hindi ito nakikilala ng sanlibutan. Hindi ito kilala ng mundo. Para sa mundo, hindi nila ito pinapansin. Pero sa iyo, na anak ng Diyos, ikaw na sumasampalataya sa Panginoon, mayroon akong good news sa iyo. Yung comforter is alive. Yung comforter ay sinugo ng Lord. Diba? Sabi ng Panginoong Hesus, ang kanyang pag-alis ay magiging pagpapala sa atin dahil ang kanyang pag-alis ay paparito ang mga aliw. Ang tawag sa kanya sa English, comforter. At maliwala po kayo sa hindi, yung comforter po ay buhay. Gusto ng Panginoon yung comforter na ito, magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Kanya. Sapagkat sa gantong klase ng kalamidad, sa gantong klase ng trahedya, sa ganitong klase ng pandemya, sa gantong klase ng mga suliranin, we need comforter. And that comforter is no other than the Holy Spirit. Hindi siya nakikilala ng sanlibutan, pero makikilala nyo siya. At sabi, siya'y sumasa inyo at mananahan sa inyo. Kaya mamaya, we will pray and we will invite the Holy Spirit. Kaya please stay. Huwag kayong aalis hanggat hindi tayo nananalangin. We will pray for the Holy Spirit. Napuspusin niya tayo, nasamahan niya tayo. Because believe it or not, ang Banal na Espiritu, kayang-kaya niya tayong hipuin kahit dyan sa iyong lugar. Kayang-kaya kayang hipuin ng Panginoon dyan sa iyong kinakatayuan. Pwede niyang idampi sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Pwede niyang idampi sa iyo ang kanyang Espiritu. Maramdaman mo sa umaga na to na ikaw ay mahal na mahal ng Panginoon. Na sa kabila ng pinagdadaanan mo, sa kabila ng pinagdadaanan ng mundo, mayroong comforter na isinugo ang Panginoon sa atin. Ano po ang sabi ng John 14:26? Sabi dito, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang ito'y kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ngunit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang ibig sabihin ng isa pang function ng comforter is this. The comforter is the Holy Spirit. Okay? Pag sinabi kong comforter, ang tinutukoy ko po ay ang Banal na Espiritu. Huwag kayong malito. Pero sabi dito, susuguin daw sa 26, ngunit ang mga aliw, ang Espiritu ay susuguin ng Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus, 'di ba? Na magtuturo sa atin lahat ng bagay. Okay?
kailangan po natin ngayon ng guidance. Pag walang guidance, lito tayo. Pag tayo po ay walang guidance, kung ano-ano ang ating magagawa, we need the guidance of the Holy Spirit. Kailangan po natin ng guidance mula sa Panginoon. At ang role pala ng Espiritu ng Panginoon is hindi lang tayo basta aliwin. Ang role pala, isa sa mga magandang role ng Lord sa atin, tuturuan niya tayo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi niya. 'Di ba? Hindi lang siya basta magtuturo sa atin. Hindi niya tayo basta i-guide. Lahat ng mga sinabi ng Panginoong Hesus, kaya nga dapat pinag-aaralan natin ang mga sinabi ng Panginoong Hesus. Kasi lahat ng mga sinabi ng Panginoong Hesus, ipapaalala yan sa atin ng Espiritu ng Panginoon. Pero first, kailangan po nating magkaroon ng pagkakataon at ng panahon para magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Kasi kapag wala tayong binulay-bulay ng salita ng Diyos, walang ipapaalala po sa atin. Ano po? Kaya maliwanag, sabi 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Again, sabi ng Panginoong Hesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaan ng Diyos, gusto ng Panginoon na maranasan ninyo. Ang kapayapaan ng Diyos, gusto ng Lord maranasan natin. 'Di ba? Sabi mo sa iyong katabi uli, peace be with you. Peace be with you. 'Di ba? Ang kapayapaan ng Diyos ay sumayo. 'Di ba? Minsan, salamat sa Panginoon yung mga nagte-testimony po sa atin na nagkakaroon po sila ng kapayapaan, yung habang nakikinig po sa atin, nawawala po yung takot habang sila nakikinig sa atin. May mga testimony po ako na nakausap na, Pastor, salamat dahil habang nakikinig po kami sa inyo, nawawala po yung takot, gumagaan po ang aming pakiramdam, gumagaling po yung aming karamdaman. Wow! Yan po ay sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga tayo, sa oras ito, pinag-aaralan po natin yung tinatawag na comfort comes from the Lord. Comfort comes from God is simply because yun po ang katotohanan. Maraming mga tao, hinahanap nila ang comfort sa tao. At ilang beses na ba tayong nabigo? To be honest, ilang beses na po tayong nabigo. Gusto mong magkaroon ng kaaliwan, minsan, kahit nga po sa ating anak, nabigo tayo eh. Minsan sa ating asawa, nabigo tayo eh. Sa ating mga girlfriend or boyfriend, nabigo tayo eh, di ba? Kaya minsan, pasensya na po, patawad. Pero yung kaaliwan na magbibigay talaga sa atin ng totoong aliw, ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya tinawag ng Panginoong Hesus ang Espiritu ng Lord, the Comforter. Ang Espiritu ng Lord, ang tawag sa Kanya, Comforter, because gusto ng Lord maunawaan mo, yung Comforter is a person, meron tayong pagkakataon na makipag-close sa Kanya. Kaya mong kausapin ng Comforter na to, na pinag-uusapan po natin. Okay? Buksan na po natin ating Bible, John chapter 16, verse 6 and 7. Okay? John 16, verse 6 and 7. Okay? Sabi rito, at ngayon sasabihin ko sa inyo na tigib kayo ng kalungkutan. Kasi sa oras na ito, si John chapter 16, ito na yung pagkakataong nagpapaalam na ang Panginoong Hesus. And of course, sino ba naman ang hindi malulungkot na kasama ng 12 alagad ng Panginoong Hesus for 3.5 years? Araw-araw kasama mo sa pagtulog, sa paglakad, sa pagkain. Ang dami-dami yung pinagdaanan, di ba? Yung meron ka nga makasama isang taon lang. Kahit nga po, isang buwan lang makasama mo ng very close kayo. Malungkot pag aalis eh. Pero nung time na to, malapit nang umalis ang Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ako'y papaalis na, wala man lang nagtatanong sa inyo kung saan ako pupunta. Pero sabi dito, maliwanag, sabi sa verse 7, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, yung kanyang pag-alis daw, ay sa ikabubuti ninyo, sa ikabubuti natin. Paano kaya nangyari yun? Aalis na nga ang Panginoong Hesus, yung kanya daw pag-alis ay para sa ikabubuti natin. Bakit daw? Ano kaya ang ibig sabihin niya rito? Okay, John 16 verse 7, sabi rito, ngunit dapat niyong malaman ng katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang mga aliw kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin siya sa inyo. Ang ibig sabihin, maliwanag po dito, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang pag-alis daw po niya ay maliwanag na ang benefits po nito ay sa atin. Ang beneficiary po nito ay tayo. Bakit? Kapag hindi raw siya umalis, hindi raw po paparito yung mga aliw. Ang ibig sabihin, ng umalis ang Panginoong Hesus, pupunta na sa Ama, ano ang nangyari? Doon po niya pinadala ang mga aliw no other than the Holy Spirit. Kaya gusto ko pong sabihin po sa inyo ngayong umaga, malungkot po ang ating kapaligiran ngayon.
hindi tayo makapag-travel. 'Di ba? Sa panahon ngayon, ito yung panahon na puno ang mga beaches, puno ang mga dagat, puno ang mga resort. Ito yung panahon pagbakasyon na family outing, reunion, na para bang ang dami-daming kasiyahan na nagaganap sa kapaligiran. Pero ngayon kahit na birthday party, mga nag-debut, mga kasalan, nakakita nga ako ng kasalan, konting-konti lang ang nakadalo, tapos magkakahiwalay pa. 'Di ba? Meron pong kakaibang nararamdamang lungkot sa ating kapaligiran. Kaya nga kagabi pa ako nag-iisip, Lord, ano po kayang magandang mensahe na relevant po sa aming pinagdadaanan ngayon? At naramdaman ko, we need comforter. Kailangan natin ng kaaliwan. Kasi po, ano na tayo sino ditong kayang umamin, nakakapagod po talaga ang buhay. Di ba nakakapagod ang lahat ng balita? Nagigising ka sa umaga, pagbukas mo ng radyo, pagbukas mo ng TV, pagbukas mo ng social media, makikita mo, nadagdagan na naman ang bilang ng mga NCOV victim. Can you imagine? Mahigit 1.5 million na po ang NCOV patient sa buong mundo. Sa Amerika alone, halos kalahating milyon. 'Di ba? Tayo ang nangunguna sa Asia. 'Di ba? 'Di ba? Kung mayroong 10 bansa sa Asia, tayo ang nangunguna. 'Di ba? Na kung may 10 bansa sa Asia na biktima ng NCOV, tayo ang nangunguna. Gamat konti lang naman ang lamang sa atin ng ilang mga bansa tulad ng Thailand, Malaysia, Indonesia. Pero makita po natin, bawat balitang ating napapakinggan ay nagdadagdag ito ng suliranin at ng problema sa atin. Ngayon, bukod pa doon, minsan may problema pa ang mga tao sa bahay nila. Minsan walang supply, walang provision, kulang ng finances, o may problema pa yung isa sa may sakit. Isa sa mahal mo sa buhay may sakit, 'di ba? And believe me, we need comforter. Kaya kagabi nagbubuli-buli ako hanggang kaninang umaga, sabi ko, Lord, what is your message for today? And naramdaman ko, kailangan kong ituro ito sa atin. Maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang aking pag-alis ay si kabubuti ninyo. Dahil kung hindi ako aalis, hindi paparito ang mga aliw. Ang pag-alis ng Panginoong Hesus, nung siya'y namatay sa cross, sabi ko sa inyo, it is a great blessing for us because of the blood of Jesus Christ, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Because of the blood of Jesus Christ, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Nung umalis ang Panginoong Hesus, sabi niya, huwag kayong aalis hanggat hindi dumarating ang pangalawang patnubay. Huwag kayong aalis, hindi paparito ang mga aliw, no other than the Holy Spirit. Kaya maliwanag, hinintay po yun ng mga alagad. At sa Acts chapter 2, malumala kayo, doon bumaba ang Espiritu ng Panginoon. At wala akong time para talakayin yan ngayon, kasi maganda ring topic yun, minsan yung baptism of the Holy Spirit. Pero ang gusto ko lang talakayin ngayon, napakasimple. Comfort comes from God. Comfort comes from the Lord. Kung kailangan mo ng kaaliwan, pasensya na po kayo, patawarin po nyo sabihin ko, huwag po natin itong hanapin kung kaninong tao. Ang mga tao, magbibigay sa iyo ng konting kaaliwan, magbibigay sa iyo ng pansamantalang kaaliwan, magbibigay sa iyo ng, minsan, konting kaaliwan, pero masakit isipin, minsan, yung inakala nating mga tao na magbibigay sa iyo ng kaaliwan, minsan sila pa yung nagdudulot ng lungkot sa iyo. Diba? Minsan, tinawagan mo, hindi makontak, tinawagan mo, nagmamadaling sumagot. Nagsabi ka ng I love you, hindi nagsabi ng I love you too. Nag-text ka sa messenger, lang, sinners yung iyong mga nag-sin lang, ni wala man lang reply, ni wala man lamang pasubali kung ano talaga, ang haba-haba ng text mo sa magulang mo, 'di ba? O kaya, ang sagot lang kay, o balik na rin natin, ang haba-haba ng text ng magulang, ang sagot lang kay. 'Di ba? Ito po yung pagkakataon para iparamdam natin yung comfort sa bawat isa. 'Di ba? Yung po yung isa sa magandang mensahe ngayon. Ito po yung panahon na tayo po'y dumadaan ng crisis. Ito yung panahon na dumadaan po tayo ng problema, at hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito na po yung panahon na magpadamahan tayo ng comfort. Ibadama mo sa iyong kapwa. Pero, kung dumating man yung oras at pagkakataon, praise God, kung marami sa iyong nagko-comfort, Praise God kung ikaw ay nagkasakit, marami nag-aalala sa iyo. Praise God kung marami kang mahal sa buhay na nakapaligid sa iyo tuwing may problema ka, talaga andyan ka agad sa iyo, dinadamayan ka. It's a blessing. Pero kung dumating sa pagkakataon na hindi mo ito maramdaman sa kanino mang tao,
Dumating sa pagkakataon na yung comfort na hinahanap mo, hindi mo maramdaman. 'Di ba? Hindi maibigay sa iyo ng mga taong pinaghahanapan mo ng kaaliwan. Bumalik tayo kay God. Simple lang ang ating pinag-usapan ngayon. Ang sabi ni David sa Psalms 94 verse 19, hinanap niya ang kaaliwan niya sa pag-ibig ng Panginoon. Aliwin ka nawa ng pag-ibig ng Diyos. Hanapin mo nawa ang kaaliwan, hindi sa pag-ibig ng tao, kundi sa pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat ulitin ko, ang pag-ibig ng tao ay merong limitasyon. Ang pag-ibig ng tao ay merong hangganan. Ang pag-ibig ng tao ay laging merong kasamang sakit. Pero ang pag-ibig ng Diyos, yun ang perfect love. Yun ang perfect love. Ano pang sabi ni David sa Psalms 119 verse 76? Ang kaaliwan na hinanap niya sa pangako ng Panginoon. Hanapin nawa natin ang kaaliwan ng puso mo, ng ating kaisipan sa mga pangako ng Lord. Na alam mo na meron tayong mga pangako ng Diyos na pangahawakan. And third, ito ang pinaka-importante, merong sinugong comforter, no other than the Holy Spirit. Ang Espiritu ng Panginoon ay kanyang ipinangako. Sa John 14, verse 16 and 17, John 14, 26 to 27, John 16, verse 6 to 7, maliwanag ang sabi ng Panginoong Hesus, sa aking pag-alis, hindi ko kayo hahayaang mag-isa. Hindi ko kayo papayagang mag-isa. Ayoko na kayo comfortless. Without the Spirit of God, you are comfortless. Believe it or not, sabi ng Panginoon yun, hindi ko kayo hayaang mag-isa. Pag hindi mo pala kasama ang Panginoon, you are comfortless. Pero with God, we have comforter. With God, we have comforter. Without God, we are comfortless. Dahil ang totoong comforter is no other than God. The true comforter is no other than the Spirit of God. Kaya sa oras na ito, please, huwag niyo kaming bibitawan, huwag kayong aalis hanggat hindi tayo nananalangin. We will pray that right now, God will touch you. The Spirit of God will touch you. Kasi ang sabi po ng salita ng Panginoon, 'di ba? Ang Espiritu na ito, ang Espiritu ng Panginoon ay mananahan sa atin. Kinakailangan pala sa oras na 'to, siguraduhin mo, ang Espiritu ng Lord ay nananahan sa atin. Why? Because we are the temple of the Holy Spirit. Ikaw ang templo ng Panginoon. Di ba? Maliwanag yun at kinakailangan bilang templo ng Panginoon, siguraduhin mo ng Espiritu ng Panginoon ay nananahan dyan because without the Spirit of God, maniwala kayo, baliwala ang temple. Di ba? Tayo ay temple ng Panginoon. Binili niya tayo sa mataas na halaga upang gawin niya tayong temple. Ba, kasi yung temple dati, kinakailangan pang pumunta tayo ng Jerusalem para maramdaman mo ang presensya ng Panginoon, para magkaroon ka lang ng pagkakataon na makipag-meet up sa Lord o makapanalangin ka. Pero nung namatay ang Panginoong Hesus, yun ang pinakamaganda, hindi na po tayo kinakailangan pumunta ng temple. Di ba? Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Question mark. At ang sagot dito, yes, of course. Nasa atin, Sabi dito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? You are now the temple of the Holy Spirit. Ang gusto ng Lord tirahan ay ikaw. Ang gusto ng Lord yung espiritu niya na tinatawag na comforter, manirahan sa iyo at sa akin. Sabi dito, parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Sino ang templo? Ikaw at ako. You are the temple of the Holy Spirit. We are the temple of the Holy Spirit. And that Spirit of God, tinatawag din siyang comforter. Kaya maniwala po kayo sa akin, without the Holy Spirit, we are comfortless. Kapag ang tao walang relasyon sa Panginoon, malungkot ang buhay ng taong yan. Dahil makapagpupuno lang ng kagalakan, ng kasiyahan, ng comfort na kayang ibigay ng Lord, ay walang iba kundi ang Espiritu ng Lord. Merong kayang ibigay na kaaliwan ng mundo, pero short term lang. Merong kayang ibigay na kaaliwan ang mundo, pero maniwala kayo, minsan, yung kaaliwan na yon may kasunod na kapaitan. Pero yung perpektong kasiyahan, kagalakan, kaaliwan ay nagmumula lamang sa Panginoon. And we need to invite the Spirit of God. Holy Spirit, please, come. Samahan mo ako. Puspusin mo ako. Manirahan ka sa akin. Dahil yun ang pinakamasarap na tagpo ng buhay mo. Na hindi man kompleto, minsan, ang hapagkainan mo sa gusto mong mga pagkain, ang mga hinahanap mo, dumating mo sa pagkakataon na hindi ka pa rin makalabas ng bahay, dumating mo sa pagkakataon, ibalita ng telebisyon, matadagdagan na naman ng 2 linggo, ng 1 buwan, ng home quarantine, lahat tayo malulungkot, madidismay na naman.
Pero kung sigurado ka, the Spirit of God is available for you and me. And that Spirit of God is called Comforter. Maniwala po kayo sa akin, ang kaaliwan ay ating mararanasan. Amen? Sige po, tayo po'y mananalangin na po at tulungan nawa tayo ng Diyos na maranasan po natin siya ngayon. May mananalangin po ako at habang nandyan po kayo sa iyong kinauupuan, maramdaman mo ang kanyang presensya. Maramdaman mo yung kanyang dampi. Sa lahat ng nalulungkot ngayon, binigyan ka nawa ng kaaliwan ng Lord sa puso mo ngayon. Alawin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos kagaya ni David. Alawin mo ang sarili mo sa mga pangako ng Panginoon. At alawin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Espiritu ng Panginoon. Because Spirit of God is very available for you and me. He is ready to comfort you. He is ready to give you comfort. And that comfort is perfect comfort na hindi kayang ibigay ng mundo, na hindi pwedeng ibigay ng tao. Amen? Once again, tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nandito po kami. Hindi po namin maiwasan na dalawin ng kalungkutan, lalo't nakikita namin ang aming kapahaligiran. Nararamdaman namin, Panginoon, ang problema ng mundo. Maraming nagkakasakit, maraming umiiyak, maraming nangangailangan, at minsan wala kaming magawa, wala kaming maibigay na tulong sa kanila, material o financial. Pero salamat, dahil kagaya ni David, hayaan mo na magkaroon kami ng kaaliwan sa iyong pag-ibig. Hayaan mo magkaroon kami ng kaaliwan sa iyong mga pangako. Hayaan mo magkaroon kami ng kaaliwan sa iyong presensya. Samahan mo po kami, Panginoon. Ito po yung mga panahon na hindi po namin kakayanin na mahiwalay pa sa iyo. Sapagkat kitang-kita po namin, ang buhay sa mundong ito ay pansamantala lang. Ang buhay sa mundo na to ay hindi pang matagalan. Kaya naman habang kami nasa mundong ito, Panginoon, hayaan mo. Alawin mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Alawin mo kami sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Alawin mo kami sa pamamagitan ng iyong presensya at lahat ng nakikinig ngayon, maramdaman nila ang iyong paghipo, maramdaman nila ang iyong presensya, maramdaman nila ang iyong yakap, Panginoon, lalo yung nangangailangan ng yakap, Lord God. We need your comfort, O God. Yakapin mo kami. Lalo po yung mga kapatid namin na may karamdaman, yung mga kapatid po namin nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng supply. We pray for your comfort, O God. Dahil naniniwala kami, Panginoon, yung comfort na ito ay sa'yo lang nagmumula. Holy Spirit, be with us. Holy Spirit, fill us, O God. Holy Spirit, please, samahan mo kami. Puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan, ng iyong Espiritu Santo, na ito na may ipinangako mo para sa iyong mga alagad. At sinabi maliwanag ni Pablo sa mga taga-Corinthians, we are now the temple of the Holy Spirit. Thank you for that kind of opportunity. Thank you, God, for that kind of privilege, O God, na kaming lahat ay maging mga templo mo. Maraming salamat sa kaaliwan. Thank you, Lord, for your comfort. And thank you for being comforter, Lord God, for everyone, for each and every one, O God. Maraming salamat, Panginoon. We bring you back all the praises, the glory, and honor. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Purihin ng Diyos, hindi pa ho tayo tapos, but gusto ko lang po na ipakita sa atin na napakarami po ng may sakit sa buong mundo. At ipag-pray po natin ito. Ang number 1 po ang United States, 586,000 na po ang kanilang NCOV patient. Can you imagine? 586,000. Halos 600,000 na. Pangalawa ang Spain, 170,000. Pangatlo ang Italy, na may 159,000. Pang-apat po ang France. Ang France po ay 136,000. Ang Germany, 130,000. Ang United Kingdom, 88,000. Ang China, 82,000. Ang Iran, 73,000. Turkey, 61,000. Belgium, 30,000. Netherlands, 26,000. Switzerland, 25,000. Canada, 25,000. Ang Brazil, 23,000.
Bubuti nga sa Brazil, 23,000 pa lang, pero grabe na yung mga tao sa kanila, may revival na. Napakarami pong video na ako napanood na talagang nakaluhod sila sa kalye, nakaluhod sila sa mga public place, at nananalangin sila. 'Di ba? Ang Russia, 18,000, ang Portugal, 16,000, ang Austria, 14,000, ang Israel, 11,000, ang Sweden, 10,000, Ireland, 10,000, South Korea, 10,000, ang India, 10,000, Peru, 9,000, ang Japan, 8,000, Ecuador, 7,529, ang Chile, 7,525. Ang Philippines po, 4,932. Tayo po ang napakadaming pong bansa ang apektado. Halos buong mundo merong apektado. Kaya kinakailangan po tayong manalangin para sa lahat ng ito. Hindi po natin kayang isa-isahin dahil napakarami po, halos lahat ng bansa sa buong mundo ay merong apektado. Kaya we will pray sa lahat ng mga bansang yan. Amen? Africa, Asia, America, Europe, Oceania, and other countries. Oo, kasi ang Africa, we will pray for Africa. Ang Africa kasi, ang America, bagamat America may pinakamadami, sobrang dami nila. Ito yung mga Europe, yung mga kontinente, po. Okay, po natin. We will pray for them kasi talagang kailangan po ng tulong. Si Ate Beth. Tapos yung may mga prayer request po, okay, sa New Zealand si Ate Beth ay humingi ng panalangin. Sabi dito, Lord, pray for all Filipino here in Cook Island, New Zealand, na pre-virus here at nawa lahat tumanggap sa Panginoon. Okay, salamat sa New Zealand, sa Cook Island, na doon ay pre-virus pa rin at nawa ay mag-stay yon. Amen? Sige po, samahan niyo po akong manalangin dahil kailangan po natin ng panalangin sa oras na to. Thank you for being with us day by day. Araw at gabi, sinasamahan niyo po kami sa ating devotion. Mamayang gabi, meron po ulit tayo. Meron tayong communion. Kung available po ka mamayang gabi, 8:30. Napakahalaga po na tayo ay nagko-communion ngayon hanggang April 16, gagawin po natin ng gabi yon. 8:30, mag lang po kayo ng grape juice saka Skyflakes. Kung wala po tayong available na unleavened bread, okay na po yung Skyflakes. Magkakaroon po tayo ng breaking of the bread, communion. Mamayang gabi, 8:30, samahan niyo po kami roon. Mananalangin tayo. Ito po yung panahon talaga na dapat ilapit natin yung sarili natin sa Panginoon. Hindi na ito yung panahon para tayo magpakalayo sa Diyos. Ito yung panahon para patuloy nating hanapin ang ating sarili sa Panginoon. Amen? Samahan niyo ako manalangin para sa ating bansa at sa mga kontinenteng meron. And of course, para doon sa mga bansa na napakarami. Sa Amerika, doon mga paniwala na halos kalahating milyon na po. O mahigit kalahating milyon. Kulang 600,000 na ang may sakit sa kanila. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin sa oras na to. Lord, sa oras na ito, kasama po ang 58 active viewers namin ngayon sa internet via Facebook Live, o God. Narito kami, sama-samang ipinapanalangin ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Naniniwala kami, kaya kami Pilipino, meron kang purpose, meron kang layunin. At ipinapanalangin po namin ang aming presidente. Tulungan mo siya na magkaroon ng matalinong desisyon, lalo sa panahon ngayon. We pray for your wisdom. Be upon him, Lord God. Dalangin ko na bigyan mo siya ng karunungan. Tulungan mo siya na magkaroon ng matinding paglapit sa iyo, Lord God. At Lord God, lahat ng mga taong malapit sa kanya, ang kanyang mga advisors, ang mga cabinet members, Lord God, ang bawat senador, congressman, magtulong-tulong silang gumawa ng mga panukala para sa ikabubuti ng aming bayan. At naman, ang mga governors, mayors, down to barangay captain, tulungan mo silang magkaroon ng tamang mga desisyon, pamamahal at pamamalakad para sa kanilang mga nasasakupan upang maibigay ang mga tamang pagkain, pera, Lord God, na kailangan po ng aming mamamayan, Panginoon. At Lord, tulungan mo rin ang aming mga frontliners, ang aming mga doctors, mga nurses, mga medical staff. We pray for them. Lord God, kubera mo sila ng iyong dugo. We pray for your comfort be upon them, O God, in the name of Jesus. Sapagkat marami sa kanila hindi makauwi sa kanilang pamilya. They need your comfort, Lord God. Kailangan din po ng comfort, Lord God, ng mga police namin, Panginoon, ng mga sundalo namin, hanggang barangay tanod, mga LGUs, NGOs, Lord God, mga volunteers na tumutulong sa aming mga kababayan. We pray for your comfort be upon them, Lord God. At lalong higit, kaaliwan ng ibigay mo at kagalingan sa aming mga COVID patient. Lord, they need you, O God. They need your presence, O God.
tulungan mo sila na lumapit sa iyo at maramdaman ang pagsama ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya, kasama na po ng kanilang mga mahal sa buhay. They need your comfort, O God. At Lord God, pinapanalangin din po namin, O Diyos, ang mga bansa, lalo na po ang ang Estados Unidos, Panginoon, ang United States, O God, sila po ay nasa mahigit kalahating milyon na, Panginoon. Ang biktima sa kanila ng COVID na ito, Lord God, tulungan mo sila. Magsimula sa kanilang presidente, Panginoon, kung paano sila magtutulong-tulong na lumapit sa iyo upang wakasan ang NCOV na to, Lord God. Pumapangalawa sa kanila, Panginoon, ng Spain, pumapangatlo ang Italy, at marami ang mga bansa, Lord God. Turuan mo at tulungan ang mga bansang ito na kumapit sa iyo, Panginoon. We pray for Africa. We pray for Asia, Lord God. Sa Amerika, Panginoon, sa Europe, Oceania, Lord God, at sa iba pang mga bansa na may mga cases nito, Lord God, we pray for them. Tulungan mo sila na ito'y maging dahilan upang sila'y lumapit at tumawag sa iyo. Dahil niwala kami, it's about time para maranasan na lang iyong kapangyarihan. It's about time para maunawaan nila na ikaw ang isa sa mga solusyon sa problemang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. At sa huli, ipinapanalangin ko lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga anak mo sa buong mundo. It's about time, Lord God, to be united. It's about time, Lord God, to pray without ceasing. Gabi-gabi, araw-araw para sa aming lahat ng mga bansa na may problemang pinagdaraanan, Panginoon. Pagpalain mo kami, samahan mo kami, patnubayan mo kami, ang pagpapala mo sa maamin. Yes. Sa iyo lahat ng papuri, Ama. Sa pangalan ni Jesus. At ipinapanalangin din po namin yung prayer request, Panginoon, ni Ate Beth. Para po, Panginoon, sa New Zealand, sa Cook Island, gabi po patuloy silang pre-virus, O God, sa pangalan ni Jesus. Lalo na sa mga lahat ng Pilipino. At tulungan mo sila, Panginoon. Ito yung pagkakataon na marami sa kanila ang makakilala sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, at sa lahat ng mga prayer requests ng aming mga viewers. Kahit hindi po sila nakapag-comment talaga ng mga request nila, dinggin mo ang kanilang mga daing, ang kanilang mga panalangin, ang desire ng kanilang mga puso, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa iyo lahat ng papurit parangal, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Once again, maraming salamat sa inyong pagsama. Purihin ng Lord. Napakaganda po natin pinag-usapan natin ngayong umaga. Comes from the Lord. Comes from the Lord. Amen? Comes from God. At napag-usapan po natin, napakasimple. Sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng mga suliranin, sabi, ang suliranin na nagbibigay ng misa ng kalungkutan, sabi ni David, simple lang. Hinanap niya ang kanyang kaaliwan sa pag-ibig ng Diyos. Hinanap niya ang kanyang kaaliwan, number 2, sa mga pangako ng Panginoon. At pangatlo, hanapin natin ang kaaliwan sa presensya ng Panginoon. Because the Holy Spirit is the comforter na ipinagkaloob ng Panginoon nung siya po ay umalis dito sa mundo. Amen? Once again, maraming salamat at mamaya pong gabi, magkita-kita po tayo muli sa ganap na alas 8:30 ng gabi. Sa lahat po ng gustong sumama sa ating teleconference, meron po tayong Zoom teleconference mamayang gabi. Mag-download lang po ng app sa Google Play ng Zoom. At pagka-download nyo po, may papadala po kami doon sa mismong taas ng ating mag-send po sa amin ng message para mas madali. Kung wala naman po, kasi pag nag-send po kasi sa amin ng message, mag-PPM po kayo sa amin, i-send po namin yung link na pipindutin po ninyo para makakonect po kayo sa Zoom. Ngayon, kung hindi naman po, doon naman po sa taas sa Light Club, paki-like na lang po yung ating Light Club page para ma-notify po kayo pag magsisimula na tayo. And then sa taas po, na naandun po yung link, pipindutin po ninyo para makapasok po kayo doon sa ating conference, teleconference po ng live Zoom. Ano po, mamayang gabi po yon. At meron din po tayong pagkakataon na sumama mamaya sa ating communion or breaking of the bread mamayang 8:30. Maghanda lang po kayo ng grape juice sa maliit na baso at unleavened bread kung wala po ay Skyflex para po makasabay po namin kayo sa communion sapagkat meron pong blessing sa pag-alaala ng ginawa ng Panginoong Jesus, yung tipan niya para sa atin. Amen? Yun lang po muli, maraming salamat dahil hindi niyo po kami iniiwan, lagi tayong makakasama araw at gabi. And hopefully, lahat ng ating pinag-aaralan ay nagiging pagpapala sa ating mga puso, kaaliwan sa ating spirito. Amen? Muli po, sa kasama po ng aking asawa, Abigail Makasait, ang pagpapala po ng Diyos ay maranasan natin. Sandali lang po, hindi pa pala ako bumabati sa inyo.
Okay, pero si Ninang Dang, sabi, please include July in your prayers and also our whole family dito. Amen, sa Alaska. Amen. We will pray sa inyo po, Ninang Dang. Salamat po sa pagsama. Kasi Ninong July, mga doktor po sila, nasa Alaska po sila. We will pray for you, Ninang Dang, sa inyo po yan, kay Ninong July, sa inyong pamilya. At salamat dahil nakakasama po namin kayo palagi araw-araw. Ang pagpapala po, pag-iingat po ay maranasan po natin. Amen? Okay, babasahin ko lang po. Yung may mga comments lang po. Basahin ko lang po. Ano po? Yung may mga comment. Kay Yarens, good morning po. Good morning sa Yarens. Kay Erna, Dalit, blessed morning po sa inyo, Pastor. Kay Chloe Denise, good morning everyone. Kay Lori Orkia, good morning to all. God bless. Hi, Ate Lois. Hi, Ate Lois Orkia. Ate Lois, good morning to all. God bless this morning. Thank you for the words of God you always hear to everyone. You're welcome po, Ate Lois. Kay Ate Jeanette, Pastor Jeanette, good morning to all. Kay Girly, blessing morning po. Sabi kay Eleanor, blessed morning. Kay Luz Biminda, Kamaligan, good morning po, Pastor and Sister Gail. Pinagpalang umaga, Pastor Malden and Abigail. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. Sabi po ni Ninong Zozimo. Kay Ate Luchi, blessed morning sa lahat. Kay Ate Bing, good morning, Pastor and Sister Gail. Kay Jessalyn, sabi, good morning po. Salamat sa Panginoon. Okay, kay Ate Beth. Ayun, yung kanyang panalangin kanina. Kay Ninang Da, amen, sabi niya. Luz Bimida, we are the temple of the Holy Spirit. Melanie Torres, amen. The Spirit of God is our comforter, sabi ni Ned Presenio. Okay? Kay Jane, sabi, amen po. Kay Rida Makasait, amen. Thanks, sabi po natin Rida. Salamat sa iyo, Ate Rida. Kay Ate Mervin, amen. Kay Kuya Ronald, salamat at meron tayong gabay at mga aliw, ang banal na spirito ng Panginoong Hesus na nananahan sa atin. Hallelujah. Okay, salamat sa panonood na babalik sa inyo. Kay Bertrand Tatlonghari, good morning, Pastor and Pastora. More power to you. God bless you all. Kay Ate Jerka, amen. Salamat po sa inyong panonood, sa lahat po ng nanonood ngayon. At nakasama po natin ang pagpapala po ng Diyos. Sabi po natin, Rida, thank you for all your prayers. God bless Pastor and your family. Okay? Thank you rin po, Ate Rida. Okay, pagpalain po tayo ng Panginoon. Ang pagsama ng Diyos ay sa ating lahat. Ang kanyang comfort ay mapa sa atin. Ang kanyang paggabay ay ating maranasan. Ang kanyang pabor ay ating maranasan. Ang kanyang kapayapaan ay ating maranasan. Ang kagalingan at ang probisyon ay ating maranasan. Sa pangalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Maraming salamat po. God bless everyone. See you at 8:30 p.m.